Hi guys, so magandang umaga at pinagpalang araw, no? So another day, another vlog. At magana na naman tayo. Magkayod na naman tayo, magtrabaho na naman. So ito, nagbubumba muna ako ng truck natin kasi na flat na naman. Hindi pa ako nakapagpalit ng ng gulong ko. So naka-schedule pa to siya next week. Papalit ako ng winter tire. So ipapalit ko na naman yung summer tire ko. Kaya nag-pump muna tayo kasi unti-unti na namang naano yung tawag nito, yung gulong natin. So dalawang gulong tong bubumbahan natin ngayon. Grabe guys, oh. Yan naman yung likod ng truck ko. Magulong-magulo. Di pa ako nakapaglinis. Grabe talaga. Sa sobrang dami ng mga gamit. Tsaka sira-sira na to pero lumalaban pa rin. So ito dadagdagan ko rin ng hangin yan. Kaya talaga pag working truck, magulo yung truck. Pantrabaho lang naman kasi. So malapit na. Lalagyan ko lang siya ng 42 PSI. At ilipat ko na siya doon sa Hindi pa kasi ako nakapagpalit ng Hindi pa ako nakapagpalit ng summer tire ko. Maganda pa rin kasi sayang kasi to. Ito kasi mga sa winter, tingnan nyo guys, meron siyang metal. Yeah, ginagamitan namin ng metal stud. Yeah. Para hindi ka masyadong madulas. Lalo na pag may ice. So sayang kasi pag itatangan mo siya, tsaka malambot yung gulong na to. Hindi siya gas ng mga pang-summer. So halos okay na. Ilipat ko muna to sa kabila. Ito din, tinan nyo yan guys, yung mga gulong. May mga metal yan. Yan. So ito yung ginagamit namin sa winter. Hindi pa ako nakapagpalit. Saka pag masyado kasi malambot, tawag na ito parang maano sa gas. Magastos. Kaya kung the more na medyo matigas siya, maganda yung takbo niya. Sa winter, hindi talaga advisable na masyado madami yung hangin. Pag summer naman, kailangan na mas maganda i-max mo rin yung hangin niya para katawag nito. Medyo maganda-ganda yung takbo mo. So nasa 41 na siya. Try ko na lang na grabe tumutulo yung niya. Maganda yung condition ng makina. So antay ko na lang mag 42, then alis na tayo. Tapos pakita ko sa inyo guys yung ginagawa namin na may ginagawa kami na deck. Kasi matigas na to siya sa 42. Makayanan niya na sa bigat. Yan guys, kung gaano kagulo ng truck. Yan talaga pagtrabaho. Wala naman may nagki-care. Trabaho lang, panghakot lang naman. Nagamit sa trabaho araw-araw. So it doesn't matter naman. Aray ko, mainit. Wow. Ang ganda tong natin. Yung pump natin. Niregalo lang sa akin to. Binigay lang sa akin. Alright, so alis na tayo.
Punta na tayo sa trabaho natin. Wala na, lusaw na yung mga snow, wala na lahat. So, tayo na. At punta na tayo sa trabaho natin. Hallelujah. Pagpalain mo, Panginoon, ang araw na ito. At pag-iingatan mo kami, O Diyos, sa aming paglalakbay. Thank you so much, Lord, for the wisdom, the knowledge, O Lord God. Alam mo guys, kailangan sa araw-araw pag pumabiyahe tayo, huwag natin kalimutan na manalangin palagi sa Panginoon. Naingatan tayo. Ang ganda na ng ganda na ng panahon ngayon. Yung mga grass is yung nabubuhay na sila, even yung mga trees, yung mga kahoy. Yung trabaho namin ngayon puro sa outdoors. Yung mga fence, may natapos na kaming fence. Tapos itong deck ngayon, natapos na namin yung front na porch niya. Tapos yung na lang, yung back door, yung back na deck na lang niya, yun ang ginagawa namin ngayon. Nakita nyo guys kung gaano kagulo ng truck ko, Ang trabaho lang kasi. Tsaka kailangan talaga. Every weekend naman, nililinis ko naman yan. Pag minsan kasi pag wala talagang time, kasi nga pag weekend, mayroon pa akong may mga tumatawag na mga kliyente. So minsan bumibisita ako doon, nagche-check ng mga trabaho. Tapos nagbibigay ako ng libre na quote. Ngayon pag nagustuhan nila, then schedule natin. Ganun ginagawa ko mostly. Tapos pag Sunday naman, simba, grocery, pasyal konti. Ganun lang yung namin. At saka dito sa amin dito guys, tawag nito dito sa may Saskatoon. May mga nagtatanong sa akin yung mga subscriber natin. Shout out sa inyo dyan. Dito sa amin sa Saskatoon is pagdating sa weather, grabe naman. Sa winter, grabe. Pagdating naman ng summer, sobrang init din. So, kaya balance din. Kaya pagdating ng summer, ang sarap mag-drive. Minsan naglo-long drive naman talaga kami. Nagpa-plan niya kami baka ngayong itong long weekend kung tawag nito, kung pagkaloob sa atin ng Panginoon na maganda yung natin at magbabiyahe din tayo. Saka medyo mahangin ng konti, which is okay naman. Kahapon grabe talaga yung hangin kahapon. Nagpa-deliver kami ng tawag nito, pa-deliver kami ng deck materials doon sa isang trabaho namin. So na-deliver doon, nag-ready. Tinakpan muna namin ng plastic yung mga kahoy kasi nga pag nainitan tapos naarawan, same lang pala, nahanginan. Kasi mainit ngayon, yung kahoy siya, nagda-dried up tapos nagtitikwasan.
hindi siya maganda hindi siya maganda ikabit. Kaya maganda pa rin yung kahoy is tawag nito, yung medyo wet siya ng konti. At least yun, tawag nito, hindi siya mahirap hindi siya mahirap ikabit. Yun ang difference ng tawag nito, yung ng mga pagtayo dito ng ng mga tawag nun, deck sa amin dito, tsaka mga fence. Mabagal yung truck ng Petro Canada. So, andito na tayo sa Saskatoon. At least yung mga yan, dito sa amin, pag alam nilang na sa left lane ka, pagbibigyan ka talaga. Kasi alam nila na nagra-rush ka. Ang left lane kasi dito mostly is a passing lane. So, sa mga nagmamadali, tsaka yung tawag nito, yung mabilis. Hindi siya tawag na fast lane, passing lane. So, sa right side, kung medyo mabagal ka, yung minimum ka lang, mag-keep ka lang dyan sa right. Yan, wala talaga magdi-distract sa'yo dyan. So guys, dito sa right side nyo, yan, Costco. Yan, may Costco na dyan. Ang laki ng dala niya. Dito talaga, dito sa lalo na dito sa sa may Canada is dito nagfa-follow talaga dito ng rules ng traffic. Huwag ka talaga mag-violate dito kasi pag once na mag-violate ka, pag nakita ka ng pulis, wala. Hindi ka talaga palalagpasin. Kaya kung stop talaga, stop. Kasi nga yung iba, pag alam nila na sila ang may right of way, talagang babanggain ka talaga ng mga yan. Kasi alam nila na nasa tama sila eh. Kaya pag once na yung driving skills natin dyan sa Pinas dadalhin mo dito, I don't think na mag-work dito yan. Kasi dami ko nakikitang mga videos dyan sa atin na tawag nito, kahit red light na, talagang ginugo pa talaga kahit na alam mong walang may dumadaan. Yung iba may mga dumadaan. Kaya minsan yung aksidente sa atin, grabe. Kagagawan din natin dahil kulang tayo sa kulang tayo sa disiplina. Tayo din mismo yung sumisira sa
Hindi ko naman nila lahat May mga mailan-ilan naman ng mga drivers talaga ng mga sumusunod sa atin sa Pinas. Pero pag dito ka kasi sa Canada, talagang follow what it is talaga. So ito, papunta na ng airport. Yan, nakikita niyo yung ano na yan. Yan, airport. Yan, yung blue na sign na yan. Yan, ito na yung papunta na yan sa ano, international airport na yan. Saskatoon International Airport. So magle-left tayo kasi hindi naman tayo pupunta ng airport at hindi naman tayo uuwi pa. So dito na tayo. Mag-check tayo ng pakita ko sa inyo guys yung top. Teka muna. Yung ginagawa namin dito. So ito. So ito pinalitan namin. So yan, composite na yan siya. Yeah, pinalitan namin ng bago. Kasi kahoy ito siya dati. Ito po pinapapalitan pa ng may-ari ito. So next na naman ito siya. So ito bago na lahat yan. So dito sa likod, ito yung mga materyales na ginagamit namin. So ito yung ginagawa namin dito. So yun guys, so wala masyado. Yan itong ano, ngayon tatayo namin ngayon yung hotdog. So halos okay na to. Ito yung ginawa namin kahapon. Natiral niya siya. Hindi pa ako makaakyat dun sa taas. So yun. At mamaya ipakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa to. Magtitake ako ng mga videos. Okay, so maghahakot ako muna ako ng mga gamit namin para mag-umpisa na ng trabaho. So, okay guys, so update namin kayo dito sa ano, sa ginawa naming deck. Natapos namin yung stairs pero yung mga railings hindi pa siya tapos. Grabe init tsaka yung mahangin. So pakita namin. So ang tawag dito composite. So forever na yan siya. So forever na to na ano na
tawag nito na mailagay dito. Yeah, so grabe na tayo dito. Yeah, so ginawa namin kahapon. Yeah, so hindi pa to siya tapos nakapit pa namin yung railing siya doon, tsaka yung mga tawag nito, yung screw, kasi hindi pa siya ano. Eh guys, kung makikita nyo, very clean yung pagka gawa ng 45. Diba? Grabe lang yung hangin at saka yung ano, yung init. So guys, kung bago ka lang sa akin, don't forget to like, subscribe, and bell button para ma-update namin kayo sa aming mga. Okay, so ang kulang na lang dito is nakapit namin yung mga railings niya at saka handrail. Okay, and yeah, so baka tomorrow matatapos na namin to. Alright, so hanggang dito na lang muna. Thank you and bye. Hi guys, so medyo nagka-problema kami doon sa may railings, sa may stairs, kasi nga nag-iba na yung size ng stair niya. So yung luma niya dati hindi na talaga mag-match. So ngayon maghahanap kami ng alternative na pwedeng i-fix doon, kasi nag-iba na yung ano niya. So babalik na lang kami doon siguro tomorrow or sa next week para i-continue yung ano niya. Maghahanap muna kami ng parts para may kabit na rin, kasi nga nakatakot sa mga bata, kasi nga pa takbo-takbo yung mga bata. So kailangan namin maikabit yung railings niya doon, which is kailangan may tawag nito as soon as possible para makababa naman sila. Pwede naman sila actually bumaba. The problem is yung walang safety, yung hagdan. Okay guys, so dito na lang muna at ako uuwi na rin, at uuwi na rin kami at sobrang init. Okay, so thank you so much sa kapanood at i-update ko kayo guys sa mga sunod na mga trabaho namin. Okay, God bless everyone, bye bye.